Malugod po namin kayong inaanyayahang muli na kami ay samahan sa ating lingguhang pag-aaral ng Paaralang Pansabado na nakatuon sa aklat ng Ebanghelyo ni Juan. Tunay po na ang programang ito sulyap sa katotohanan ay naniniwala na ang matatag na pamilya, pundasyon ay Biblia. Kayo po ay aming muling pinapaalalahanan na ang sambahayan ay mahalaga. Ang panalangin, pag-aaral ng salita ng Diyos ay magiging gabay at patnubay natin sa ating pang-araw-araw na kabuhayan sa pagharap ng bawat hamon at mga pagsubok at mga kahirapan. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na nasa mga langit, salamat po na meron kaming muling pagkakataon at kalayaan na mag-aral ng inyong salita, bumasa, pagbulay-bulayan ito, at unawain ang mga prinsipyo at mga alituntuning nais ninyo na makita sa aming mga kabuhayan bilang inyong mga anak na naghahanda sa inyong muling pagbabalik. Pagpalain ang aming pag-aaral, lalong-lalo na sa paksang mga karagdagang mga patotoo pa tungkol kay Jesus sa ika-6 na leksyon sa aklat ng Juan. Patnubayan kami ng inyong diwang banal at nawa ang banal na Espiritu ang magdala sa amin ng pagkaunawa, kababaang loob at ng pagtatalagang maglingkod hanggang sa wakas kasama ng aming mga sambahayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay makakarinig muli ng isang tanging bilang na nakatuon sa ating Panginoong Jesus na siya ang sentro, ang daan at ang saligan ng ating kaligtasan. The sweetest name of all. Jesus, you're the soon and coming King. Jesus, we need your love that you can bring. Oh, Jesus, lift our voices up and sing. You're the sweetest name of all. Jesus, you're the soon and coming King. Jesus, we need the love that you can bring. Oh, Jesus, we lift our voices up and sing. You're the sweetest name of all. You're the sweetest name of all. Salamat po sa ating napakinggang awit. Nawa ito'y magdala sa ating muli ng katiyakan at ng kalubusan na ang Diyos ay kasama natin. Ang salita niya ay mapagkakatiwalaan at ang bawat pangakong kanyang binitiwan sa kanyang mga aklat ay magiging saligan ng ating pananampalataya. Kagaya ng kustombre o paraan ng ating pag-aaral, kayo pong muli ay aking inaanyayahan
na basahin ang mga talata na nakatuon na sentro ng ating pag-aaral ngayong linggo. Huwag po kayong muling papalaot, huwag tayong papalaot sa pagbasa ng mga komentaryo, pagsagot ng mga tanong, kung ang mga talatang ito na bahagi ng banal na kasulatan ay di natin binasa at pinagbulay-bulayan para ang banal na espiritu ay makagawa sa ating mga buhay at maintindihan natin kung ano ang saliga ng ating pananampalataya. Ang ating pong mga talata na sentro ng ating pag-aaral ngayong linggo ay ang Juan Kapitulo 3, 25 hanggang 36. Ang Juan 1, 32 hanggang 36. Ang Daniel Kapitulo 7, 18. Ang Juan 6, 51 hanggang 71. At ang Juan 5, 36 to 38. At ang Juan 7, 37 hanggang 53. Ang mga talatang ito ay pinatnubayat kinasihan ng banal na espiritu na naging bahagi ng tala ng mga ebanghelyo na ating pinagbubulay-bulayan, kalakip ang mga galing sa lumang tipang mga katotohanan na ating napapag-aralan. Ang ating pong susing talata sa linggong ito, yung ating talatang sauluhin, ay masusumpungan sa Juan 12:32. Ano po ang sabi? Juan 12:32. Narito ang pangungusap ng ating Panginoong Hesus. Ito ay bahagi, kung inyong papansinin ang aking Tagalog na translation, ay mayroong pamagat yung heading ng bahaging ito, yung perikope na tinatawag namin sa pag-aaral ng bahagi ng banal na kasulatan. Nagsalita si Jesus tungkol sa kanyang kamatayan. 32, ganito po ang sinasabi, "At ako, kapag ako'y itinaas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao'y papalapitin ko sa aking sarili." Narito ang ating Panginoong Hesus ay nagsasalita, ako. Wala siyang tinutukoy na iba kundi siya, ako, ang itinaas. Ano itong tinutukoy ditong pagtataas sa kanya? Ito po ay hindi yung gagawin siyang hari, hindi po. Ang tinutukoy nito ay yung kanyang pagkabayubay doon sa krus. Ito ay pinasimulan sa konsepto doon sa Juan chapter 3 at yung kuha nito doon sa lumang tipan na nang sila'y natutuklaw ng mga ahas doon sa ilang, nagtayo si Moses ng tansong bronze na tinatawag nating hugis ahas, at ang bawat tumingin doon na natutuklaw ay gumagaling at hindi namamatay. Ito ang ipinapakita nito. Ang sabi rito, ang lahat ng mga tao papalapitin ko sa aking sarili. Draw all men. Siya ay magiging isang magnet na magdadala ng pag-asa sa mga taong naroon sa dusa at pighati. Napakagandang bahagi ng banal na kasulatan. Ngayong linggo ay ating pong tutunghayan at ating pinag-aaralan ang mga saksi na mga karagdagang magpapatotoo tungkol kay Jesus bilang Mesiyas at tagapagligtas. Sa bawat tagpo na ating pinag-aaralan ay may aspeto kung sino si Jesus ang ipinapakita nito, at sa bawat pagsasama ng mga kaisipang ito'y mas malalim na pagkaunawa ang tunay na ating matatamo kung si Jesus bilang Mesiyas na mayroong likas na pagkadiyos at likas na pagkatao. So karagdagang mga patotoo. Nung nakaraan ay pinag-aralan natin ang ilang mga patotoo ng mga tao na naroon. Ngayon naman ay uulitin nating muli ang isang lalaki na nagpatotoo doon sa Kapitulo 4 ng Juan. At yun ay ang kanyang pinsan na ang pangalan ay Juan the Baptist o yung tagapagbautismo. Nagpatotoo siyang muli. Siya yung tumistigong muli. Yung terminolohiyang ginamit dito ay marturia. Nagpatotoo ng kanyang sariling buhay. Sa Kapitulo 4 ng Lesson 4 natin, na pag-aralan natin nung nakaraan, ay mga patotoo na si Juan Bautista bilang naging daan para ang mga unang mga alagad ay sumunod kay Jesus. Sino sila? Si Andres at ang kanyang kapatid na si Pedro. Si Felipe at ang kanyang kaibigang si Nathaniel.
sila ay sumunod kay Jesus dahil merong nagpatotoo at yon ay narinig nila kay Juan Bautista na siya ang tinatawag na kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Dito'y makikita nating muli, hindi lamang minsan nagpatotoo si Juan Bautista, kundi nagre-reappear. Sa buong ebanghelyo'y sumusulpot ang patotoo niya hanggang siya ay mamatay. Ang huling pagpapatotoo niya sa harapan ng mga namumuno, lalong-lalo na kay Herodes ng mga kapanahunang yaon. Napakadaling husgahan natin si Juan at sabihin nating siya ay maaaring magkaroon ng jealousy o yung pagkainggit sapagkat ano ang nangyari? Iniwan siya ng kanyang dalawang alagad at sumunod kay Jesus. Kung iba lamang ito ay sasakit ang iyong loob sapagkat iyo silang sinanay, iyong tinuruan, pagkatapos ay iiwanan ka. Subalit walang ganitong kaisipan at walang ganitong karamdaman si Juan Bautista. Kanyang ipinaalaala sa kanyang mga tagasunod, sa kanyang mga disipulos, na hindi niya inaangkin na siya ang Kristo, subalit ang kabaliktaran nito, siya ang nagtuturo sa darating na Mesiyas, ang naghahanda ng daan ng tagapagligtas. Isang saksi tungkol sa kanya. Juan Kapitulo 1, 6 hanggang 8. Ginamit ni Juan ang isang ilustrasyon at ito yung kasalan. Tinawag niya ang kanyang sarili hindi ang nobyo, kundi ang kaibigan ng nobyo. Si Jesus ang kaibigan, ang nobyo, at si Juan ang kaibigan nito. Ang bride, ang iglesia, ay ang mga taong naniniwala na si Kristo ang kanilang tagapagligtas. At kung sila'y makikisanib sa Kanya, may pag-asa na sila'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mga salitang binitiwan ni Juan ay totoong salita ng pagiging magiting o dakila. Kanyang sinabi sa Juan 3:30, He must increase, but I must decrease. Kinakailangan siyang magprogreso, magkaroon ng rumangya, at ako naman ay kinakailangang magpakumbaba. Sa Juan Kapitulo 3:31 hanggang 35, pinagpatuloy ang paghahambing ni Jesus at ni Juan Bautista. Kanyang ipinakita ang superiority ng Mesiyas over the forerunner, ang tagapaghanda ng daan. With John's testimony pointing toward Jesus, the idea of witness is again emphasized. Ang pagsaksi ay muling idiniin. Doon sa mga tumanggap ng kanyang patotoo at naniwala kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Those who do not receive Him remains under the wrath of God, sa galit ng Diyos. That's what the text says. God loves the world and sent His Son to redeem the world. But those who refuse the gift offered them will have to pay the penalty for their own sin, and that is eternal death. So yung karagdagang patotoo ni Juan bilang isang naghahanda ng kanyang daraanan, ang daraanan ng Mesiyas na siyang magiging tagapagligtas ng buong sanlibutan. Si Juan ay nagbigay ng bagong pagkaunawa tungkol sa Mesiyas. Sa Juan Kapitulo 1, balikan po natin ang tala ni Juan. Sa Kapitulo 1, ang talata ay 32 hanggang 36. Ganito po ang sabi. Nagpatotoo si Juan, nakita ko ang Espiritu na bumababang tulad sa isang kalapati na buhat sa langit at dumapo sa kanya. Hindi ko siya nakilala, subalit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ay nagsabi sa akin, ang nakita mong bababaan ng Espiritu'y mananatili sa kanya, at siya ang nagbabautismo sa Espiritu Santo. Aking nakita at pinatututuhanan kong ito ang anak ng Diyos. Kinabukasan muling naroon si Jesus kasama ng dalawa sa kanyang mga alagad, at kanyang tiningnan si Jesus samantalang siya ay naglalakad, at sinabi, narito ang kordero ng Diyos. Ano ang tinutukoy ni Juan
tungkol sa Panginoong Hesus, ang hinihintay na matagal na Mesiyas, ang binabaan ng banal na espiritu nang siya'y bautismuhan doon sa ilog ng Jordan. Ang mga Hudyo'y naghahanap at kanilang ine-expect na darating ang tagapagligtas mula sa pagkaalipin sa imperyo ng Roma. Marami ang nasa ilalim ng kanilang mga pagpapahirap. Ang mga Hudyo'y nagtitiwala na ang Mesiyas ay kanyang tatalunin at gagapiin ang mga Romano at magtatayo siya ng isang malaki at dakila at makapangyarihang bansa. Subalit, sa pangungusap ni Juan, however, tinawag niya si Jesus na Kordero ng Diyos, although directly pointing to His atoning sacrifice, were probably misunderstood by the majority of the people. They might not have known what He was talking about. Thus John, with his gospel, wanted to change their understanding of the Messiah by recognizing that Jesus is fulfilling the prophecies regarding the coming King who would do so. He was not a coming political and military leader, but to offer Himself as a sacrifice for the sins of the world. Yun ang layunin niya. Only after that, when all is finished with the final kingdom, will come in Daniel chapter 7, verse 18. Sabi po ni Ellen White sa kanyang sulat sa Desire of Ages, page 136, sa pagkabinyag sa bautismo ni Jesus, si Juan ay kanyang itinuro siya bilang kordero ng Diyos. Bagong liwanag na nagbigay ng panibagong gawain ng tungkulin ng Mesiyas. Ang propeta, ang kaisipan niya ay dinirect ang mga salita kay Isaiah na nagsasabing siya'y dinala sa patayan ng mga kordero at doon siya ay pinaslang. Isaiah 53, talatang 7. Ito yung ipinapakita ni Juan, panibagong pananaw tungkol kay Jesus. Sa Juan 1:31, si Juan ay nagsabi, I did not know Him. Hindi ko siya kilala. So how then did John come to know Jesus as the Messiah? The answer is that the Lord who sent John have previously said to him, upon whom ye see the Spirit descending and remaining on Him, this is He who baptizes with the Holy Spirit. And I have seen and testified that this is the Son of God. John 1:33 and 34. Dito ay muling nagpatotoo si Juan. Inulit niya doon sa John 1:29 ang kordero ng Diyos. Dito inulit niyang muli, narito ang kordero ng Diyos. John 1:36. Tayo ngayon ay tutuko sa susunod na bahagi ng ating pag-aaral, yung pagtanggap at yung pagtalikod sa Kanya. Doon sa lesson 2 na ating pinag-aralan, mga 4 na linggo na ang nakakalipas, dinescribe yung pagpapakain ng 5,000 mga lalaki. At doon sa Juan 6, but did not cover the final section of that story, which is studied here. Sa Juan Kapitulo 6, pansinin po natin at ating babasahin at meron pa naman tayong panahon na pwede nating gugulin para po ating maunawaan ang sinasabi na continuation pagkatapos ng pagpapakain ng 5,000 mga lalaki. Kapitulo 6, 51 hanggang 71. Narito po ang sabi, Ako ang tinapay ng buhay na bumababang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman ang tinapay na aking ibibigay sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Kaya't ang mga Hudyo'y nagtalo-talo sa sinabi niya, paanong mapapakain sa atin ang taong ito ang kanyang laman? Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang inyong kainin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay na sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at siya'y muli kong bubuhayin sa huling
araw. Sabi po rito, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo'y tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo'y nananatili sa akin at ako sa kanya. Kung paanong ang buhay ng Ama ay nagsugo sa akin at ako na nabubuhay dahil sa Ama, gayon din ang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit, hindi gaya ng tinapay na kinakain ng inyong mga ninuno at sila'y namatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay kung magpakailanman. Sinabi niya ang mga bagay na ito'y sa sinagoga samantalang siya ay nagtuturo sa Capernaum. Tayo po'y nagwakas sa talatang 59. Anong tinasabi ni Jesus dito na mahirap nilang tanggapin? That the people had trouble accepting. Na ano raw? Siya ang tinapay ng buhay. Na ang kanyang laman at ang kanyang dugo'y kinakailangang kainin. Mahirap na mga pangungusap. Having just fed the 5,000 miraculously, the people were ready to crown him as king. John 6, 1-15. But in talking with them later at the Capernaum synagogue, he explained the spiritual meaning of the miracle, saying, I am the bread of life. John 6:35. He expound in more detail that this bread is his flesh and that his blood is their drink. Thus saying opened to the eyes of the multitude that Jesus would not be their earthly king. They refused conversation which transformed the way. Many of his disciples left him at this point. John 6:66. From a human point of view, this must have been hard for Jesus. The approbation of the crowd is pleasing. Who doesn't want to be liked? But seeing many people draw back and question one's principle is naturally discouraging as well. Seeing the multitude depart, Jesus asked his inner circle, the 12, if they want to live too. At sumagot si Pedro na nagsabi ng isang pagpapahayag at patotoo na kanyang sinabi na nasa iyo ang mga salita ng buhay na walang hanggan. At we have believed, kami nananampalataya, at we have come to know that you are the Holy One of God. John 6:68 and 69. Tunay po na dito ay nagpatotoo si Pedro na ang Kristo ang may salita at nasa kanya ang buhay na walang hanggan, na nang silampalatayan nila, sila ay nagkaroon ng pag-asa at ng katiyakan. Ngayon, susunod na bahagi ay ang pagsaksi ng Amang nasa langit. Pansinin po ninyo, ang Ebanghelyo ni Juan ay nagsimula by talking about the Word, ang Logos, as being with God, na kasama ng Diyos, that is, being with the God the Father. John 1:1. When the Word became flesh, the Spirit testified about Jesus by resting on him at his baptism. John 1:32-34. But the Father also testified about Jesus during his earthly ministry. Basahin po natin ang sinasabi sa Juan Kapitulo 5, 36 hanggang 38. Subalit mayroon akong patotoo na lalong dakila kaysa kay Juan, ang mga gawaing ibinigay sa akin ng aking Ama, upang ganapin ang mga gawaing ito na aking ginagawa ay nagpapatotoo tungkol sa akin na ako'y sinugo ng Ama. Ang Ama'y nagsugo sa akin at siya'y nagpatotoo tungkol sa akin. Kailanmay hindi ninyo narinig ang kanyang tinig o hindi ninyo nakita ang kanyang anyo. At walang salita niya na nananatili sa inyo sapagkat hindi kayo sumasampalataya sa kanyang sinugo. Narito ang mabigat na pangungusap sapagkat kanilang itinakwil at ayaw nilang tanggapin ang Kristo ng Mesiyas na naging nagkatawang tao. Ang patutuong ito na sinabi ng Ama na gumagawa siya sa kanyang anak na nagkatawang tao'y itinakwil ng mga taong ito. Si Jesus ang link, ang naguugnay sa Ama at ang kanyang mga gawa at mga himala na kanyang ginagawa.
he is very clear that the Father had sent him and also had testified about him. Sa pagkabinyag kay Jesus, ang Ama at ang Espiritu ay sinamahan ang anak, marking the important occasion, the commencement of Jesus' ministry. Pagkatapos na siya'y mabautismuhan, nagpasimula ang kanyang 3 taong ministeryo. The Father states that Jesus is His beloved Son, in whom He is well pleased. But at the crucial time in Christ's ministry, the Father speaks yet again, this time as recorded in the Gospel of John. Things were reaching a climax in the final days of the ministry. The religious leaders, unable to stop him, wanted him dead now more than ever. The crowd were exuberant over him, especially as more and more people, hearing the testimony of those who saw him raise Lazarus from the dead, John 12:17 and 18, were starting to follow Jesus. Even Greeks there for the festival wanted to see Jesus at this point in response to Jesus' word in John 12:28. Father, glorify your name. The Father again speaks from heaven. I have glorified it and I will glorify it again. John 12:28. As we have already seen, Jesus' hour of glory is the cross. Thus, as we have already seen, Jesus' hour of glory is the cross. Nang siya'y mabayubay doon, yun ang pinakamataas na pagluwalhati sa kanya ng Ama na ibinigay siyang tanging handog para sa kaligtasan ng mga tao. Kagaya ng atin ang nakita sa mga nakalipas, ang Ama'y nagpatotoo na si Jesus ang dakilang sakripisyo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. It is the culmination of His earthly ministry. His death is our behalf, paid the full penalty for all our sins. And in Him, by faith, we never have to face that penalty ourselves. Sa ating huling bahagi ngayong linggo ng pag-aaral ay ang patotoo, hindi lamang ng Amang nasa langit, hindi lamang ni Pedro, hindi lamang ni Juan at ng mga nasa kapaligiran niya, kundi yung mga taong nakakaulayaw niya sa araw-araw. John 7:37 and 38. Pansinin po natin ang sinasabi sa Juan Kapitulo 7, 37 at 38. Nang huling araw ng dakilang araw ng pista, si Jesus ay tumayo at sumigaw at nagsasabi, kung ang sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. At ang sumampalataya sa akin, gaya ng sinabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig ng buhay. Napakagandang pangungusap ng ating Panginoong Jesus. John recorded numerous times, maraming beses na Jesus making bold statements about himself, about who he was, and what he came to do. The line quoted above in John 7:37 and 38 are another example of what Jesus claimed about himself and about what he would do to all who would come to him. These were astonishing claims, mga nakakagulat na pag-angkin. Si Jesus ay nagsalita sa mga Hudyo na nag-attend ng Feast of Tabernacle. What was the response of many of the crowds? Marami ang nanampalataya sa kanya. Pansinin po ninyo ang huling bahagi, 50, at ang bawat isa sa kanila ay umuwi ng kanyang-kanyang sariling bahay. Siyasatin mo ang iyong makikita na sa Galiti walang lumitaw na propeta. Sa Deuteronomio 18, 15 hanggang 19. Others thought Jesus was the Christ. But this brought the argument that the Messiah would not come from Galilee, that he had to be on the Davidic line, and that he had to be born in Bethlehem, all of which were true about Jesus. Matthew 1 and 2. Though many did not seem to know this. Even the arresting officers were timid by him and the eloquence of his word. The Pharisees responded to the officer with another question. Have any of the rulers of the Pharisees believed in him?
John 7:48. This question from the Pharisees gave John the opportunity again to bring in Nicodemus, who after having had this meeting with Jesus, was seeking to protect Jesus from their machination. Does our Lord judge a man before it hears him and know what is doing? John 7:51. Ang pangungusap ng pagtatanggol ni Nicodemus kay Jesus. Ngayong araw na ito, bago tayo magwakas ay tanungin natin ang ilang mga katanungan for personal application. How do we acquire a moral backbone to stand for the right when it comes to popularity, majority opinion, or peer pressure? Uulitin ko po, paano tayo magkakaroon ng moral backbone o yung tumayo ng tama at manindigan sa tama kapag ka ang pinag-uusapan na ay popularidad, yung opinion ng karamihan, at yung pressure ng mga kasama natin na ayaw nating mawala sa atin. We know that the Bible, that the majority is not always right, na ang karamihan ay hindi laging tama. How does having the support of God and His truth make us a majority even when we are the minority? Uulitin po natin, magkakaroon tayo ng backbone na tatayo sa tama kung bawat katotohanang natatanggap natin sa taon, sa araw na lumalipas ay ating sinasakabuhayan at pinaninindigan sa maliliit na mga tagpo at mga hamon ng buhay. Hindi po minsan lang ito, kundi it's a series of decision na tayo'y tatayo ng tama against all odds, against popularity, against major opinion, and against pressure of the majority. Paano tayo magkakaroon ng support at ang kanyang katotohanan make us a majority? Napakaganda po niyan. God plus you is the majority. Ang Diyos at ikaw, bagamat kumisay kakaunti tayo o nag-iisa ka, sa tahanan man yan, sa gawain, sa lipunan, ikaw ang majority sapagkat God is greater than all the things that are in this world. Greater than our sin, sabi nung awit. Greater than what the world offers. So mga batid, even when we are in the minority, tumayo po tayo sa tama. Hindi dapat tayo natatakot kung alam natin ito'y tama, maninindigan tayo at ipaglalaban natin na may kababaang loob kung ano ang nasa salita ng Diyos at ano ang dapat nating gampanan sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa pagwawakas ay ating pong bigyan ng balangkas ang ating pinag-aralan. Sa leksyong ito na ating pinag-aralan ay si Jesus ay kanyang sinubok na i-direct ang kanilang mga pananaw at paningin sa isang espiritual na bagay. Ang pagkain ng kanyang katawan ay magdudulot ng buhay na walang hanggan. Paano ito sa magitan ng pananampalataya? Hindi literal na kakainin, kundi yung sampalatayanan siya sa pamamagitan ng ating mga mata at ating mga senses ay gagamitin niya ito bilang daan para makilala natin siya ng lubusan. Ang buhay is not found in miracles and the things of this world. Life is found by accepting the claims Jesus makes about Himself. One of the secrets of the devotional life is to learn how to see the presence and the power of Jesus working in the common things of everyday life. To sense that of Jesus working, He is there with us, even though we cannot see Him, hear Him, or touch Him. Tayo pong muli ay makakarinig ng isang tanging bilang sa ating pagwawakas. Can cheer the heart like Jesus by His presence all divine.
more than life to me. And the fairest of 10,000 in my blessed Lord I see. Love of Christ so freely given, grace of God beyond degree, mercy higher than the heaven, deeper than the deepest sea. All that thrills my soul is Jesus. He is more than life to me. And the fairest of 10,000 in my blessed Lord I see. By the crystal flowing river, with a ransom I will sing, and forever praise and glorify the King. All that thrills my soul is Jesus. He is more than life to me. And the fairest of 10,000 in my blessed Lord I see. Salamat po sa ating napakinggang awitin at tunay na tayo po ay pagpapalain, iingatan at bibigyan ng mga pagsubok na kakayanin natin na pagtagumpayan. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat po kami na marami ang nagpatotoo sa ating Panginoong Hesus, nanindigan, bagamat sila ay nasa minority, tumayo sila against pressure, against majority opinion, at yung mga karamihan na nagbibigay ng kanilang opinion bagamat sila'y hindi tama. Pagpalain po ninyo ang bawat isa sa amin. Manatili kaming nananatili sa totoo at manindigan sa mga salitang binitiwan ng aming Panginoong Hesus. Ingatan po ninyo ang aming pananampalataya hanggang sa kayo'y muling magbalik. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. Salamat po muli sa ating mga napakinggan. Nawa ay pagpalain tayong muli ng Diyos at nawa ang kanyang pag-iingat at ang kanyang patnubay ang ating maranasan, lalong-lalo na sa ating patuloy na pag-aaral ng Ebanghelyo ni Juan at sa ating pagbaybay yung kanyang huling mga kapitulo at huling yugto ng kanyang buhay sa balat ng lupa. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.